So yun mga kabatang, yun, nandito naman tayo sa may park at magandang umaga sa inyo lahat at umaga dito ngayon. Ating reaction video natin dito kung sinong tatalo sa kay Naoya Inoue. So ang nakalaan po diyang listahan ay si Picasso at saka si Ahmadalib. At ang napipinto din naman ay si Casimero. Yan po ang makakalaban ni Naoya Inoue sa tamang panahon. So yun po ang si Ahmadalib po ay ang siya po ay may 13 wins at saka po 10 knockouts at saka po isang talo. At ito naman pong si Picasso ay 31 wins at walang talo at merong isang draw. At yan po ay 70 knockouts. At ito naman pong si ating Casimero ay kapanalo niya kay Saul Sanchez ay magiging pong 34 wins at 23 knockouts at saka 4 na talo at isang draw. Yan po mga kabatang. So ang reaction po natin kung sinong tatalo dyan kay Naoya Inoue sa tamang panahon, kung sino makakalaban din yan. At ay yung nasabi ko nga po nung nakaraang araw, ang ating nakalap na impormasyon, ang makakalaban po ni Naoya Inoue sa next fight ngayon ay si Alan Picasso. Si Alan Picasso po ay niya po ay may 31 wins at saka isang draw at 70 knockouts. Maganda rin po itong ang ganda ng knockout din ito, 70 knockouts. At napanood ko rin po ito. Ang laban po nito ay dikitan po ang laban ni Picasso. At kung anonoodin mo ay hindi masyadong kumbaga ang suntok niya ay hindi masyadong madiin. Pero iba din pong klase ng suntok yung mga boksingero eh. Pag nakikita mo parang mahina, pero pagka naramdaman ng mga kalaban eh yun, tumutumba. Tingnan mo naman si Picasso, 70 knockouts. 'Di ba? Siyempre baka magaling din 'to. Ito po ay sa WBC. Sa WBC po itong si Alan Picasso. At ito naman pong si Ahmadalib, doon po tayo kay Ahmadalib at nakalaban niya po yan si Tapales. Muntik na rin po na-knockout ni Ahmadalib yan si Tapales. Muntik na, napanood ko po talaga yung si Ahmadalib at saka si Tapales. Talagang nahirapan po si Tapales diyan. Muntik nang knockout ni Ahmadalib yan. Natalo lang sa puntos ni Tapales yan si Ahmadalib. So may isa po yung talo at 10 knockouts. At may 13 wins. Talaga pong yan po ay iniiwasan din ni Inoue kasi nga po yung si Eddie Hearn ay nagreklamo na nga diyan sa WBO at sa World Organizing yan sa boxing ay nagreklamo na siya at bakit daw hindi nalabanan si Ahmadalib sa WBA dahil po si Naoya Inoue meron po yung belt ng WBA. So pag hindi po nilabanan niya si Ahmadalib ay babaklasan po yan ng belt. Yan po ang katotohanan diyan. At yan po ay nagreklamo na nga po si Eddie Hearn, yung promoter ni Ahmadalib, na kung hindi mo lalabanan si Ahmadalib ay babaklasan na ng belt ng WBA. At ito naman pong ating Casimero ay nanalo nga po yan kay Saul Sanchez ay ang magiging panalo po yan ngayon ay magiging 34 wins na dahil nanalo nga po kay Sanchez. Pero po yan ay may 4 na talo at isang draw. Pero po ang knockouts po niyan ay 23 knockouts. Pero kung pagpapare-parehin mo yung tatlong yan, si Ahmadalib ay may 10 knockouts at si Picasso ay may 17 knockouts at si Casimero ay may 23 knockouts, ay malaki po ang percentage ni Casimero. Kitang-kita po naman yung kay Casimero, 23 knockouts. Marami pong knockout si Casimero. So inom muna tayong kape mga kabatang. Kaya nga po, ang usapan ay napapag-alaman nating mga pas ni Casimero ay may iwas talaga itong si Inoue kay Casimero. Dahil kung pagbabatayan mo sa tatlong iyan, kung sinong malakas talaga sa percentage ng knockout, ay si Casimero ang malakas na percentage sa knockout. So, yun nga po napipitong laban ay si Alan Picasso. At maganda din po ang sa WBC po si Picasso, nasa ranking po yan.
At maganda po, 31 wins and 17 knockouts. Maganda rin po ang percentage na knockouts nito. Pero hindi ko po mga kilala yung mga napanakouts niya. So, kaya naman po nasasabi nating malakas si Naoya Inoue. Siyempre, laging panalo nga. Wala siyang talo. Talaga pong wala tayong magagawa diyan kasi pag nasa kanya lahat talaga ang yung mga yan po kasi yan sa mga IBF, WBC, WBA at WBO. Pag lumaban po yan si Naoya Inoue, ang pagkakaalam ko po diyan may 3% po ang bawat organisasyon yan sa IBF, WBO, WBC at WBA. Yan po may 3% po kay Naoya Inoue pag lumalaban po yan. Kaya kumikita din po yan. Yung apat na kung yan ng ahensang yan. Kaya yan po ay malakas pong humatak ng pera ngayon ay si Naoya Inoue. Kaya kahit anong reklamo ng mga kung hindi mo ito labanan ay parang kumbaga ay kaya na niya paikutin ang yung apat na ahensang yan. Kung hindi ko kaya labanan kung hindi kaya sinasabi natin cherry picker ay kayang-kaya niya mag-cherry picker talaga siya si Naoya Inoue. Yan ang katotohanan dyan mga kabatang. So yan mga kabatang. Comment down below kung sino ang talagang tatalo kay Naoya Inoue. Yan lang po naman napipintong kakalabanan ngayon ni Naoya Inoue ngayong 2025. So hintay-hintay lang po tayo at talagang ngayong ito nga pong si Casimero ay nag-iingay at para nga makalaban niya si Naoya Inoue ay di ganyan na lang po muna, mag-ingay muna po siya kasi malaking bagay di po yung nag-iingay, yung hinahamong siya kasi hindi nga pa natuloy ang laban niya noong panahon ng pandemic. So sa papanong paraan ay malay nyo magkatuloy ang laban niya di yan dahil tatlo pa po yan, Ahmad Dalib at Picasso at saka si Casimero ang napipintong dyan sa 122 pounds. At saka sa SPN ranking po yan, ay pang-anim po yan si Casimero sa SPN ranking sa junior featherweight sa 122 pounds. Yan po ay number 6 po si Casimero at ang number 1 po ay si Naoya Inoue at number 2 po si Tapales at saka number 3 po si Ahmad Dalib. Pero pang-anim po si Casimero. So yun mga kabatang, yun ang reaction video natin diyan. So comment down below sa ating reaksyon ito kung sino ang tatalo talaga kay Naoya Inoue. Dahil nga po yan ay maraming tinatakbuhan. So yun, comment down below mga kabatang.